Sip-sip itong si Charlie Galvez. Gusto niya pong gamitin ito na leverage kay Marcos para madagdagan po ang pondo nila. At sasabihin niya na malapit-lapit na, Mr. President, ang pagbubukang liwayway kung saan ay luluhod na sa atin ang CPP, NPA, NDF. Nag-iilusyon po, kung hindi man outright stupid, itong pananaw na ito nila Charlie Galvez na kanyang ibinibenta kay Ginoong Marcos. Wow! Hindi nag-aaral sa kasaysayan. For the last 33 years na nag-engage ang gobyerno sa peace talk sa CPP, NPA, NDF. Si Senator Marcoleta po ay pinuna niya rin at kanyang binigyan ng diin itong Salaula at Balasubas na pagkatao ni Vice Ganda na nabulgar sa hearing kanina ng Senado na involved pala ito sa pag-promote, no? Wag gagawin lang nilang yan parang tirahin si VP Sara sa haba ng panahon. Ayan. Bakit ngayon lang nila gagawin, ano? So kanina po nagkaroon ng hearing, committee hearing patungkol po sa paglaganap ng mga online and digital gambling or gaming, no? At isa dito sa itinuro ni Senator Marcoleta na Balasubas at Balahura ang mga pinaggagawa ay promotor pala ng mga sugal online. Itong si Vice Ganda, no? Pangalan niya lang pong maganda pero walang maganda sa pagkatao nito. Ito naman puntahan po natin itong ating breaking news hinggil po dito sa maniobra ng dating general ng Armed Forces of the Philippines, si General Charlie Galvez, na nakasama ko rin po ito sa pagbubuo namin noon ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ngayon po, siya ay nagsilbi kay Pangulong Duterte noon bilang Secretary for the Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation, and Unity or OPAP-RU. Dati pong OPAP ito, Presidential Advisor on the Peace Process. Itong si retired General Charlie Galvez ay biglang nagbago po ang ihip ng hangin nang siya po ay nanungkulan na sa ilalim na ni Marcos at nila Romualdez, kung saan naging chami-chami ito at naging parang liaison conduit na linya ng mga matataas na mga kadre ng CPP, NPA, NDF upang palusutin ang kanilang mga maniobra ng pagkuha ng mga concessions o mga pabor mula sa gobyerno ni Marcos at Romualdez, kagaya po nitong napaulat na magpaparelease ng 10 mga leaders ng CPP, NPA, NDF na mga matataas, no? Kagaya po nitong Adelberto Silva, nitong Vic Ladlad, nitong Renante Gamara at iba pa na mga matagal na panahon po sila ang namuno at naging pinuno ng komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF, and they have been responsible for the thousands of death and violence and destruction na ginawa ng CPP, NPA, NDF laban sa ating pamahalaan at sa ating mga mamamayan in the last 56 years. Sapagkat itong mga taong itong binanggit ko, like Adelberto Silva, Vic Ladlad, and Renante Gamara, among those supposedly, kung totoo itong balitang napaulat na natanggap natin, papanabasin sila. At maabsuelto sila sa kanilang mga kaso in spite na hindi sila humihingi ng kapatawaran o pagkilala sa ginawa nilang mga krimen at paglapastangan sa ating mga mamamayan at pati sa ating demokrasya. So ito po ay pamamaraan ni Charlie Galvez na mas lalo pang magpasipsip kay Marcos at kay Romualdez para manatili po, no? Good evening, Inday Risa, ang aking tiyahin, pinsan ng aking ama sa Haro, Iloilo City. Gusto ni Charlie Galvez na gamitin po itong pagkukunwari sa peace talks na hindi naman totoo kundi bogus, sapagkat hanggat hindi binubuwag at hindi na po nilalansag ng CPP ang kanilang NPA at hindi nila igini-give up o talagang categorical na sinasabi nilang hindi na sila gagamit ng armas
at karahasan para pabagsakin ang ating gobyerno at ititigil na nila ang panununog, pangbobomba, pang-aambush at iba't ibang forma ng karahasan na nagpadanak ng dugo at nagbuwis ng buhay ng libo-libong mga Pilipino. Hanggat hindi nila ginagawa ang ganyang deklarasyon, wala po tayong maaasahang katinuan at sinseridad sa gagawin po na pagkukunwaring peace talks na ito. Subalit itong si General Galvez, sa kagustuhan niyang magpasipsip ng todo-todo, Langging is watching, my wife is watching right now. Hello Langging at sa ating mga anak, be strong, no, sa sitwasyon natin and always pray. Prayers can move mountains and bring miracles. No, good evening sa lahat, sabi ni Roach Langging Papupot Celis, ang aking asawa. So, ang unang layunin po ni Charlie Galvez at ng CPP, NPA, NDF sa kanilang pakikipagsabwatan kay Marcos ay upang palabasin na kunwari naghahanap sila ng solusyon para mabigyan ng tuldok at katapusan ang hindi matapos-tapos na communist terrorist insurgency sa buong mundo at sa buong rehiyon ng Indo-Pacific na mga bansa at even in the rest of the countries of the world, tayo na lang po ang may natitirang communist insurgency problem. Kung kaya, hindi maka-take off ang ating buong bansa, Glicerio, Ugatis, and Manilirazan. So, ang layunin ng CPP, NPA, NDF po ay hindi kapayapaan, kung hindi kapangyarihan sa ilalim po ng paghahari ng komunismo at ng karahasan, dugo at pagpatay gamit ang armas. Yan po ang CPP, NPA, NDF. And there is no indicator or any sincere proof na gini-give up na nila ang kanilang paggamit ng armadong pakikibaka na ito ng kanilang armed terrorism laban sa gobyerno, and yet naniniwala itong si General Charlie Galvez, ang peace advisor ni Marcos, at even si Marcos, na makakamit ang kapayapaan with the CPP, NPA, NDF, samantalang tuloy-tuloy ang recruitment nila sa schools and universities. Na nakaraang 2 araw lamang, no, mga kababayan, napaslang po sa isang labanan at enkwentro sa island of Mindoro ang isang batang kapitan ng Army Scout Ranger 1st Scout Ranger Regiment, at ang kasama niya, no, I'm talking about the son of former Army Commanding General Lieutenant General Alberto. Ang anak po niya na si Marky Alberto ay isang Army Captain Scout Ranger, at ang kasama niya na si Private Lagaspi or Lagasi at itong si Corporal Oracion. Sila po ay napaslang kasama ang ibang kasama nila na mga nasugatan din dyan po sa area ng Mindoro Oriental. Samantalang a week ago, 7 NPA din po ang namatay sa Masbate at 8 naman ang namatay doon sa may Las Navas, Northern Samar. So nagtutuloy-tuloy po ang mga karahasan na ito, hindi dahil walang peace talks, kung hindi ayaw talaga itigil ng CPP, NPA, NDF ang kanilang paggamit ng karahasan, ang kanilang pagkauhaw sa dugo, ang kanilang baluktot na kaisipan na only through armed terrorism, ang kanilang pagsusulong ng paniniwala nila ay magkakaroon sila ng poder at kapangyarihan. There is no reference whatsoever about their interest to have peace for the country and for our people. And yet, naniniwala itong si General Charlie Galvez, no, na mapapakonbinsi niya na ang CPP, NPA, NDF ay magbababa ng armas. Wow! Hindi nga nangyari yan. For the last 56 years, mga kababayan, hindi po itinigil ng CPP, NPA, NDF ang kanilang armadong pananabutahe, pamamaslang, panununog, pang-aambush at pagpatay, pagre-recruit sa mga kabataan. And yet, what made them change their mind? Just because they're talking now to General Galvez, na peace advisor supposedly ni Ginoong Marcos, subalit lumalabas
na broker or ahente ito in behalf of the interests of the CPP, NPA, NDF. Ayan. So ilalabas po nila ang 10 na nagkukunwaring consultants lang daw ng CPP, NPA, NDF. But in the real essence, sila po ay mga matataas na pamunuan at leading cadre ng CPP, NPA, NDF. I'm talking about Rinaldo Gamara o Renanti Gamara, Vicente Ladlad, Adelberto Silva, and even si Ray Claro Casambre. So mga 10 po ito na mga top and leading cadre ng CPP, NPA, NDF ay palulusutin nila Marcos upon recommendations ni Charlie Galvez. And alam niyo po ba na ang ginastos ng gobyerno since 1992 na muling bumukas ang peace talks natin sa kanila Ma'am Risa Alejandrino, mga kababayan, malinaw po ang binabanggit ko sa kasaysayan na gumastos na ng mahigit 20 billion pesos ang gobyerno para lamang pagbigyan itong gimmick diskarte ng CPP, NPA, NDF na sila ay makipag-peace talks daw. Pero anong nangyari tuwing mag-peace talks? Mas lalo pong lumalakas at lalong dumadami po ang mga nare-recruit ng CPP, NPA, NDF dahil tayo ay pumapayag na magkaroon ng ceasefire, bilateral agreement na hindi sila huhulihin at tuloy-tuloy sila sa pagre-recruit at pagpropaganda. Alam niyo po ba, nang pumasok tayo under panahon ni Pangulong Duterte noong 2016 to 2017, that's 155 days na ceasefire at walang mga labanan at umatras po ang ating mga sundalo at mga pulis. Boyset, ang NPA ka Eric, taga Davao ako, they are nothing but a scam. Sabi ni Risa Alejandrino. Ayos. Tama po kayo, Ma'am Risa. So, from 2016 August to February 2017, almost 155 days, ang CPP, NPA, NDF, because of the peace talks, they were able to recover ang 500 plus barangays na kinikilusan nila sa Davao or sa Mindanao in just a matter of 155 days. At nakapaglunsad sila ng mahigit 30 incidents of destructive arson habang may peace talks at may ceasefire. So nasaan ang sinseridad dyan? And in a matter of 155 days, mahigit po sa 200 na mga leader katutubo sa pamayanang mga ninuno at katutubo ang pinapatay ng NPA sa kanilang kampanya na iterrorize po ang mga lugar ng pamayanang katutubo upang muli nilang gamitin para sa kanilang taktikang gerilyang pakikipaglaban sa gobyerno. Sumantakin nyo, almost 200 ang pinatay nila in a period only of around 6 months. No, na nagkaroon po ng tinatawag na ceasefire and kunwari may peace talks until February 2017. At ito pa po ang mga nangyari. Maliban sa na-recover nila ng CPP, NPA, NDF, ang more than 500 barangays na naiwan na nila noong panahon po na dinudurog sila sa area ng Mindanao, they were able to recover ang 500 na mga barangays na dati nilang kinilusan at nakapagsagawa ng mahigit 30 incidents ng destructive arson para ipagpapatuloy po ang pangungutong nila sa mga malalaking kumpanya sa hindi lamang sa Mindanao kundi sa buong Pilipinas. Lumawak din po ang kanilang recruitment sa mga schools, universities, and campuses. At dahil po dyan, nakikita natin na ganun pa rin ang patutunguhan nila. Kaya sila naglalaro ng kunwari ang peace talks, kasama ang gobyerno daw at itong mga advisor ni Marcos, subalit ang totoong layunin nila ay linlangin ang mga mamamayan upang makalusot ang kanilang mga pag-recover. Front organization of the CPP, NPA, and they are now campaigning for the dismantling of Camp St. Gabriel and Mental Tugbok, Davao City.
This camp houses the 11th Regional Defense Group, no, RCDG. Hindi natin papayagan yan na hindi ma-expose po, no. Ito ngayon ang ating binabanatan natin ito na maibulgar na niloloko ni Marcos at ng kanyang mga peace advisors ang taong bayan para gastusan na naman natin ang bilyon-bilyon na pundo na ang patutunguhan lamang ay mag-recover. Lumakas at muling bumangon ang CPP, NPA, NDF, partikular po ang armadong puwersa nila dyan sa NPA. Okay, so bakit itinutulak ito ni Ginoong Charlie Galvez? Sapagkat sip-sip itong si Charlie Galvez. Gusto niya pong gamitin ito na leverage kay Marcos para madagdagan po ang pondo nila. At sasabihin niya na malapit-lapit na, Mr. President, ang pagbubukang liwayway kung saan ay luluhod na sa atin ang CPP, NPA, NDF. Nag-iilusyon po, kung hindi man outright stupid, itong pananaw na ito nila Charlie Galvez na kanyang ibinibenta kay Ginoong Marcos. Wow! Hindi nag-aaral sa kasaysayan. For the last 33 years na nag-engage ang gobyerno sa peace talk sa CPP, NPA, NDF, walang pinatunguhan po ito kundi lalo pang paglaganap at paglawak ng impluensya ng CPP, NPA, NDF at lalo pang nagpalakas ng loob nila na magtuloy-tuloy sa recruitment sa mga schools, universities, and other sectoral formations kung saan po during sa pagkandak ng peace and confidence building measure ay hahayaan po ang mga kadre at mga operatiba ng CPP, NPA, NDF na makaplastar mismo sa kanilang mga hinihinging concessions, mga kababayan. Ayan. Medyo delikado po tayo dito sa napipintong pagpaparelease ng mga matataas at nangungunang mga puwersa at pamunuan ng CPP, NPA, NDF na pinaghirapan po ito ng ating intelligence community and intelligence sector, ng ating security forces na mahuli po sila. Itong mga grupo na nais ipalabas na at palulusutin pa nila Marcos Jr. at ng kanyang tauhan na si General Galvez, no? Para lamang masunod ang kanilang kapritsyo na ma-project nila na kunwari po ay mayroon silang peace alternative kasama ang CPP, NPA, NDF. Malabo pong paniwalaan yan, no? Oto-oto pa naman yan, yan si Marcos, sabi ni Cesar Yusero. Pangatlo, maliban po na magsisilbi lamang ito sa pagpapalakas ng CPP, NPA, NDF, ay gagamitin din po ito na issue ng gobyerno ni Marcos kasama ng kanyang mga tauhan na kunwari ay mayroon silang lehitimong hakbang na tumutumbok sa pagtatapos na supposedly ng armed component terrorism ng CPP, NPA, NDF. Subalit hindi po kapanipaniwala kung bago pa man natin marinig ang talagang sincero at malinaw na pagdeklara ng CPP, NPA, NDF that they are abandoning now their armed struggle and they are calling for the dismantling of the New People's Army, then kung hindi gagawin po yan ng CPP, NPA, NDF, baliwala po itong mga pa-press release gimmick na ginagawa nila Marcos as if naniniwala ang taong bayan na magaganap ito. Ayun. Kaya bantayan natin sapagkat 10 po ang naka-line up ngayon na ipaparelease nila Martin Romualdez sa pangungunsinti nila kay Charlie Galvez na gawin po ang hakbang na ito na ibebenta ang ideya para kunwari ay si Marcos Jr. lamang ang naging matagumpay para tapusin na ang salot na dulot ng CPP, NPA, NDF. Mahirap mangyari po yung ganong ilusyon nila Marcos na magagawa nila yon. Ang sinasabi nilang tatapusin na natin ang CPP, NPA, NDF kung malaking bahagi po ng survival mismo ng communist terrorist group ay dahil pinoprotektahan, pinopunduhan at ginagamit sila mismo nila Marcos at Romualdez. So paano mo yan
matatapos kung anong counteraction ng retired officers dyan kay Galvez na plano, sabi ni Joy Gardner. Ay maraming galita, napapamura, napapapiay po ang ilang mga retired generals nang pinorward ko po ang mga mensahe at detalye ng maniobra nila Marcos at nila Galvez. No? Nasakyan po nila ang mga usapin tungkol sa mga political prisoners, sa mga human rights activists na kunwari ay nakakulong, subalit ang lahat ng ito ay nakadesenyo na para isulong at muling palakasin po ang tinatawag na urban-based mass movement o yung nakabatay sa mga lungsod at ginagamit ang batas at oportunidad na mayroon sa ating bayan, gagamitin nila ito para mga lapkap sa pamamagitan ng panibago nilang pagbubukas kunwari ng peace talks daw. Yan ang abangan natin mga kababayan sapagkat very reliable po ang ating source na itong sila Vic Ladlad, Adelberto Silva at Reynanti Gamara. Hindi ko alam kung kasama dito si Ray Claro Casambre. Silang lahat po ay nagpaplano na pasakayin ng tunutudo si Marcos Jr. samantalang hindi naman po talaga sila magpapakita ng sincero na pagkilala po sa otoridad ng gobyerno sapagkat naniniwala itong CPP, NPA, NDF that they are capable also sa kanilang paniniwala na panindigan ito. Kaya tama lang na ibulgar natin ng mas maaga itong balak nila na wholesale na pagsusulong nila Charlie Galvez, nila Marcos, nila John B. Rimulya at nila Boying Rimulya na palakasin pa ang maniobrang ito so that hindi po magiging balakid na kapag ginamit nila ang CPP, NPA, NDF sa special demolition job nila, lalo na sa mga Duterte political camp, nakaregister po ang mga iba pang mga components nitong mga consultants na ito na actually sila po ay talagang pamunuan ng CPP, NPA, NDF. Kaya mukhang lalabas daw after 2 days from now, that would be Friday or Monday na, itong si Reynanti Gamara na dating pinuno ng Communist Party of the Philippines National Capital Region Metro Manila Party Committee. Ayan. So, sino pang ilalabas, no? Ano-ano ang mga implikasyon ng mga pagpapalusot na ito nila Charlie Galvez at nila Marcos dito sa mga karumal-dumal na mga hakbang na may tunguhin na iabsuelto, palulusutin upang magamit na karagdagang attack dogs itong mga grupo na sa tingin natin po ay matagal nang pinag-uusapan nila Charlie Galvez na ito ay gagamitin nila as bargaining kay Marcos Jr. at ganoon din po kay Martin Romualdez. Wow! So, babalikan natin ito, ano-ano ang mga involvement nitong i-release ng mga CPP, NPA, NDF na mga top leading cadre, ano po ang mga implikasyon kung sila ay hindi mapapanagot sa batas, instead sila ay mapapalabas pa, mga kababayan. So, alalahanin po natin palagi, dapat tayo magmatiyag sapagkat ang ating gustong sabihin sa huling bahagi ng ating talakayan ay the price of freedom is vigilance. Hindi pwede po na manahimik tayo. Hindi pwede na hindi tayo magsasalita. Hindi pwede na hindi tayo manindigan kapag ganito na po ang katarantaduhang ginagawa ng pakikipagsabwatan ng gobyerno sa CPP, NPA, NDF upang kunwari ay mapalusot na may stabilidad ang ating bansa, subalit malinaw po na ginagamit ito na panluloko. So itong paglalako at pagbibenta ng pistoks na sinasabi ni General Galvez at mukhang bentang-benta ito kay Ginoong Marcos, mga kababayan, yan ay hindi bago. Ginagamit palagi po yan ng CPP, NPA, NDF, Maris Dacomi, and Alejandro Fermano. Good evening, Abian, and Arnolfo Vargas. Good evening ka, Eric. Ginagamit nila ang pagkukunwari sa peace talks
para magkaroon sila ng political leverage sa existing na administrasyon. No, kagaya ng ginagawa nila ngayon kay Marcos, ginagamit po ng CPP, NPA, NDF na leverage itong kunwari-kunwarian nila na sila ay seryoso at interesado sa peace talks, subalit malinaw naman po na hindi nila binibitawan, hindi nila ginigive up ang kanilang mga pagsusulong ng operations ng NPA. Ayan. For as long as hindi po yan categorical na itatakwil at lalabanan ng CPP ang kanyang panawagan mismo na buwagin na at lansagin na ang NPA, walang patutunguhan po ang mga postura na pagpapalabas ng mga leaders nila. By next week or 10 days from now, mga 10 leaders nila ang lalabas. At may iba pang mga pending cases ang madidismiss na mga kababayan. Wow! Ganyan kadesperado po ang gobyerno ni Marcos na pinapatulan nila pati po itong kalokohan ng pagkukunwari at bugos na peace talks. Kasi kung totoo po, nakapayapaan ang layunin ng CPP, NPA, NDF, edi matagal na po nilang binitawan dapat ang armas nila. Nakipag-usap sila ng matino at maayos sa pamahalaan so that mabibigyan po ng karampatang atensyon at solusyon ang doable actions na pwedeng maging kapartner ang CPP, NPA, NDF. Subalit nang mabuo po ang NTF-ELCAC, nabisto sila that even the NTF-ELCAC ay gusto nilang i-infiltrate. Gusto nilang pasukan para ma-influence nila at magamit ang mga proyekto ng gobyerno na may epekto po ng pananabutahi. Ayan. So, malinaw naman po sa ating part na bahagi po ito ng diskarte nila Marcos at Romualdez ay ang paggamit po ng kunwari mga kalaban sa gobyerno pero ginagapang nila para maging partner na nila sa pagsasagawa po ng mga special political operations na ito, lalo na ang pag-target nila na wasakin ang Duterte political camp. Bantayan natin po kung mailulusot nila ng gobyerno ni Marcos at Romualdez itong questionably na dami ng kunwari consultants pero actually mga active operatives and officers sila ng Communist Party of the Philippines. So nawa po'y ma-realize ni General Galvez that he cannot play fire with fire sapagkat sisiklab po ang apoy na yan kapag nakita ng taong bayan na pinapasakay sila at lalo pang pinapaboran ang CPP, NPA, NDF just because they are being used for political demolition job laban po sa presidente. Si Senator Marcoleta po ay pinuna niya rin at kanyang binigyan ng diin itong salaula at balasubas na pagkatao ni Vice Ganda na nabulgar sa hearing kanina ng Senado na involved pala ito sa pag-promote, no? Wag gagawin lang nilang yan parang tirahin si VP Sara sa haba ng panahon. Ayan. Na bakit ngayon lang nila gagawin, ano? So kanina po nagkaroon ng hearing, committee hearing patungkol po sa paglaganap ng mga online and digital gambling or gaming, no? At isa dito sa itinuro ni Senator Marcoleta na balasubas at balahura ang mga pinaggagawa ay promotor pala ng mga sugal online itong si Vice Ganda, no? Pangalan niya lang pong maganda pero walang maganda sa pagkatao nito at pati sa pagmumukha nito, no? Ginagamit niya yung pangalan na Vice Ganda pero hindi naman talaga siya maganda pati sa ugali at pagkatao, no? Sabi ni Senator Marcoleta, pati siya ay Arnold Bigkas is watching. Okay. Ka Eric, salamat sa lahat. Tuloy-tuloy lang sa paglaban sa bangag. Watching from Miami, Florida, Carm UD. And Arnold Bigkas na mention ka na. Raul Rimitecado Russell. And
ito po ang binanggit ni Senator Marcoleta ay napakahalagang impormasyon. Inday Kring and Carolina Chavez, Maricor Felix, Nina Hansen from Luxembourg, Europe. Good morning. Mira, lagi po kayo pinapanood namin. JM Vlogs, Beatrice Prodente, Beth Laurilia, Keep Safe ka Eric, and Gracia Digal. Okay? Queen Strawberry, watching while on tour sa Vatican ka Eric. Oy, ang ganda ng lugar na yan ha. It's very solemn. And I'm happy for you, Queen Strawberry. Densho 2, good evening po. Ayan. Densho, kamusta ka na? Okay. Mahalaga po itong pinuntuhan ni Senator Marcoleta sapagkat hindi lamang pala si Pangulong Duterte ang binastos at ininsulto nito ni Vice Ganda, no? Itong walang maganda sa kanyang pagkatao, wala din pong maayos sa kanyang mga ginagawa. Maulan na gabi sa ating lahat, Duterte para sa masa. Ayan. Mayo 22, Renzo De Renzo, good evening sir, God bless you always. Ayan. And Joy Gardner, ka Eric, ingat and God bless. Keep going. Gerald Labadan, watching from Japan, ka Eric. Okay. Ang pagkatao nito ni Vice Ganda ay malinaw na ginagamit po niya ang kanyang kasikatan, ang kanyang katanyagan, hindi po sa kabutihan ng tao o ng kanyang kapwa, kundi para sa pagkabal ng limpak-limpak na pera. Kaya, ibinulgar po ni Senator Marcoleta na itong si Vice Ganda ay promotor, nagmo-model at nagpo-promote ng mga online gaming and gambling na nag-i-involve ng mga kabataan at mga mamamayan natin na natututo at nalululong sa pagsusugal. At dahil dyan, ay kailangang maibulgar ito sapagkat imbes na gamitin niya ang kanyang influence sa lipunan nitong Vice Ganda, ginagamit niya sa pag-promote ng sugal at hindi lang basta sugal, kundi nakaka-addict na mga sugal na bumibiktima po sa ating mga kabataan. Dahil online, may cellphone ka, pwede na, at may GCash ka, pwede na. Kaya, malinaw pala na ito ay kung bakit matapang ito sapagkat ginagamit siya para sa pag-promote ng negosyo sa online na sugal ng grupo na konektado din kay Marcos. Itong DigiPlus at mga kaalyado at kaakibat na mga grupo sa online gaming and online gambling ay mga grupo ito na itinuturo konektado kay Marcos Jr. at kay Martin Romualdez. Kaya ganun na lang po ang pagkakapal ng mukha nito ni Vice Ganda para insultuhin at bastusin po ang matuwid at mabuting gawa na iniwan po ni Pangulong Duterte para sa sambayan ng Pilipino. At pati na rin po ang pangbabastos niya sa mga tinatawag na diehard Duterte supporters o mga DDS na iniinsulto niya. Subalit, hindi lang pala si Pangulong Duterte at mga taga-suporta ni Pangulong Duterte ang binastos niya, Ginoong Renato and Bon Nobbon. No? Salot po kasi ang NPA sa Pilipinas, pahirap sila sa mga Pilipino. Len Jin is watching, no? Mga kababayan. Kaya ito po ang dapat nating maipakita sa mamamayan. Na bagamat sikat itong si Vice Ganda, nagiging tanyag siya sa kanyang mga pangbabastos at pangbabalahura sa mga kapwa-tao niya na kinakapital niya sa kanyang pagkokomedyante, iniinsulto niya, subalit hindi lang pala yun ang kanyang ginagawa. Pati na rin po ang pag-promote ng mga nakakasira na gaming, digital, and online na mga tumataya ang mga tao, tumataya ang mga kabataan. At kaya, kanina din po ay iminungkahi ng Senado sa pamamagitan po ng proposal ni Senator Marcoleta na i-unlink o tanggalin na po ang koneksyon nitong mga na-identified na mga online games and may plataforma ng pagsusugal, dapat putulin ang kanilang link sa
sa GCash. Kasi ang GCash po, nagsisilbi siyang daluyan ng transactions, no, ng bayad at payoff at payment, no, para po sa pag-enjoy at iyong pag-avail ng mga online games na may taya ng pagsusugal o kaya pumupusta. Kaya maganda po yung binabanggit ni Senator Marcoleta, and I think yun, nawawala siya. Ayun. So, mga kababayan, ipagpapatuloy natin. Comments will appear here. Something is wrong with my live sa aking YouTube, sa aking Facebook, no? I hope nandyan pa po yung ating mga kababayan na nanonood. Nandyan pa po ba kayo? Brother Arnold Bicas, no? I hope na nakikita pa rin ninyo ang live stream ni Ka Eric, mga kababayan, sa YouTube, sa Facebook natin. So maganda po itong pagbubulgar na ginawa ni Senator Marcoleta at ng Senado, kung saan po binanggit na rin ni Senator Marcoleta itong panginsulto at pangahamak ni Vice Ganda sa kanya. Sabi niya, akala niya natutuwa ang mga tao dahil pati si former Senator Grace Poe ay napatawa niya, no, doon sa kanyang show. Subalit, humirit pa pala itong si Vice Ganda na ito at sinabi niya, tingnan nyo naman ang pagmumuka ni Senator ni Dante Marcoleta. Kung makita nyo, di ba, matatawa pa kaya kayo? So sabi ni Senator Marcoleta, napakawalang hiya ng tao na ito. Exactly, that is the way that this kind of person, Vice Ganda, should be defined. Ang kanyang pag-uugali, ang kanyang attitude, ang kanyang karakter ay sumasalamin ng masamang kalooban na mayroon siya. Pangbabastos, pangiinsulto at pangungutya ang kanyang kinakapital para magpatawa pero hindi na siya nakakatawa. Nagiging bully na siya, no? At itong pangbabastos niya ay wala ng galang at respeto sapagkat nakasandig ito sa mga malalaking kapitalista na nagfi-finance sa kanya para i-promote niya ang online and digital gambling o mga pagsusugal. Mabuti na lang po at ito ay naibunyag sa Senado. So ngayon, nararapat lamang na hindi na dapat tangkilikin ng ating mga kababayan, lalo na ng mga kabataan, itong mapanira at mapangwasak sa ating buhay at sa ating pamilya na uri ng pagkakalulong sa mga sugal, na ang isang promotor online ng mga sugal na ito ay itong walang galang at walang mudo na balasubas na si Vice Ganda. Ayan, Vice Tikbalang, sabi ni Merlin Kayaon. Bugar, magandang gabi ka Eric and Felicitas Nakwa. Good morning ka Eric, watching from Illinois. Ayan. Nawa po ay wag nating kalimutan ang ating habilin palagi sa ating pagsasama. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas, nating mahal. May God bless and protect you, and so Allah